Oplan Biyaheng Ayos 2024 ngayong Semana Santa, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Hector Villacorta, ASEC for Communications and Commuter Affairs ng Department of Transportation. ASEC Villacorta, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for inviting me, Nina and ASEC Arnel. Good morning po. Ngayong nalalapit na naman po ang Semana Santa, marami sa ating mga kababayan ang magbabakasyong muli. Maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa dahil mainit po ngayon na usapin yung mga travel scam na kumakalat na, na dapat pong iwasan ng ating mga kababayan? As usual, Nina, pagka ganitong panahon papunta na sa Holy Week, yung travel excitement ng tao ay reaches a peak during Holy Week. And busy ang mga tao preparing to travel. Busy rin yung mga scammers preparing to put one over the travelers. So meron tayong mga fake offers of discounted fares, fake accommodation, fake hotel. Kuminsan andyan na rin yung identity theft na nanakawan ka ng pera o in a much simpler world, dati dugo-dugogang lang ang problema natin eh. Nung ang telepono, yung hahawakan mo pa, yung boss mo na nasagasaan. Ang daming nadadala sa ganong panloloko. Pero ngayon instantaneous na ang bibilis ng communication. Pati yung scamming, mabibilis na rin. ASEC Hector, ano-ano po ba yung mga ginagawang hakbang ng Department of Transportation para palakasin pa po yung information dissemination tungkol sa mga travel scams na ito na nabanggit niyo po? Sa ngayon, awareness campaign is being focused on. Last Wednesday, nagtayo kami ng grupo consisting of PNP, yung DICT, at mayroong bagong Cybercrime Investigation and Coordination Center na under ng DICT, na doon mo i-report yung mga scam na natatanggap ng publiko under the numbers 1326. So magkakaroon na tayo ng general information hub para matrace natin kung nasaan ngayon ang mga malefactors on these scams. Okay, so tandaan po natin yung 1326 yes. na pwede po nating tawagan anytime, I think po, no? Yes, we have warm bodies manning these numbers. Oh, all right. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong 2024 online bantay-lakbay na inilunsad ng Department of Transportation? Ito nga yung inumpisahan natin na magmula sa bus terminals, seaports, and airports. Dahil andyan ngayon ang gulo ng tao, andyan yung mga siksikan, yung iba dyan mag-offer na dito na kayo sumakay, mas maganda, mas komportable. Matatalino yung ating mga scammers kung ano-anong mga fake offers. Even online, tapos papasok sila doon sa link na yon. Nung pala kinukuha na ang data mo. At pagdating mo sa lugar, wala naman pala yung hotel na yon at wala yung discount na sinasabi. So, go to legitimate outlets na lang. Dito naman po sa mga vacation scams, ASEC Hector, ano po ang mga halimbawa nito? Meron po kasi akong mga kakilala, kasamahan na nagsabi na nabiktima na ng mga ganitong klaseng scams. Ito po ba yung mga fake accommodations? Ano po ba yung madalas na mga senyales para malaman natin na yung isang scam ay ginagawa na ng isang individual? Generally, ang Pilipino kasi mapaniwalain ang mapagtiwala. So, I would like to suggest a 20% ounce of caution and warning na baka scammer ito. Magtira pa rin tayo ng 80% na pagtitiwala. Pero as a general rule, let us have due diligence on our side so that we can determine if the offer is legitimate. Mas maganda yung tawagan mo eh. Kasi nga, malalaman mo kung talagang totoo yung offer sa'yo.
At wag na tayong pumatol sa mga too good to be true na offers na sobrang baba ng presyo, sobrang daming freebies. Doon na lang tayo sa mga legitimate offers na inaalok sa atin. Sa mga mabibiktima po ng mga fake accommodation na ito, posible po ba itong mabawi pa? At ano po kaya ang mga posibleng maikaso sa sino mang mahuhuling scammer? Meron na hubang nahuli ang DOTR? Because we are just starting this on the side of the OTR, I have no numbers yet. But the usual advice now is kung saan ka na biktima, doon ka muna mag-report and then make a simultaneous report to 1326 para ma-record na natin lahat ito. And recovery will go through the usual tracking of how it all started. Yun nga ang kasambahay ko sinabihan na magtatayo ng listahan ang boss mo ng alumni for yung 50 years ago or 40 years ago. Akala mo naman dahil yung pangalan na yun pamilyar sa iyo, papasok ka. Pag kinlik mo, iba pala yung kausap mo. Nanakaw na rin yung identity niya. Yung tinatawag nilang phishing ba or identity theft. So, ang dami nabibiktima. Yung iba, hard-earned money, retirement money, biglang tumutulong sa kamag-anak, fake naman pala. Talaga mabigat na problema po, ASEC Hector. Bukod po sa 1326, ASEC Hector, saan pa po pwedeng mag-report ang ating mga kababayan sakaling mabiktima ng ganitong mga scam? Dahil multisectoral na ito, naka-coordinate na kami sa PNP at ganun din sa DICT. Meron kaming tinatag na bagong organisasyon na coordinated effort na yung anti-scam natin. 1326 is the generic number, and then we will track and follow up any recovery needed. So may isang number na lang para hindi magulo. Yes. Maganda nga po yun, no? Kaya yung 13, kung nahudas ka, papunta sa Holy Week, we have to fix 26. So 1326. Ayan. Yan ang ating... Para mas madaling matandaan. Kumbaga sa school, memory aid. Yes, 1326-1326. Ayan, isumbong niyo po. At tama po kayo, sir, wag click ng click. Yes. Opo, kasi the moment you click, kukunin na nila lahat ng data mo. Alright, tsaka may advice pa sila na, kunyari sa Facebook, wag mong ilagay lahat ng detalye. Kasi maaari ka nilang, or i-message mga kaibigan mo, kunyari, sasabi, oy, magkakilala tayo nung high school, di ba? Dito ka nag-aral. Oo nga. Yung mga ganun pong mga information na syempre maniniwala ka kasi alam kung saan ka let's say, nag-grade school. Alam nila yung history mo. So mag-ingat po tayo ha. At siguro panghuli na lang, baka may mensahe o paalala po kayo sa ating mga kababayan mula po sa inyo sa DOTR para makaiwas pa po sila at hindi na sila mabiktima ng mga travel scams ngayong darating na Semana Santa. Yes, kung ang mga bangko ay may KYC, Know Your Client, sa ating buhay as netizens, know your textmate. Pag hindi mo kilala, ay mas maganda, huwag mo na sagutin. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Hector Villacorta, ASEC for Communications and Commuter Affairs ng Department of Transportation.